walang ebidensya laban kay Pangulong Duterte. That's Ganun lang true. simple. Kasi kung meron Yeah. siyang ebidensyang makuha, naging DOJ secretary siya, naging chairman yata siya ng Human Rights Committee. Human Rights, yeah. So, sa termino niyang bilang Human Rights Committee chairman at saka bilang DOJ secretary, kung talagang ginanap lang nila yung tungkulin nila, ay baka nakakuha sila ng ebidensya. Ang problema, wala silang nakuha ng ebidensya. At kung meron man, siguro ay nakuha nila will not stand in court. Meaning, walang ebidensya laban kay Pangulong Duterte, kaya hindi sila nakapagsampa ng kahit anong kaso. Simpleng-simple yun. Yes. Yeah. Ayan, may mga ilang minuto pa tayo natitira, no? Kung doon sa hearing kasi kahapon, ipinamalas ni Pangulong Duterte kung gaano niya kamahal ang mga OFW natin, ang mga Pilipino nasa labas ng bansa na nagpapakahirap, na nagre-remit, nagpapadala ng remittance para sa kanilang mga anak, pamilya, para magkaroon ng magandang bukas. Then, dahil sa epekto ng ipinagbabawal na, droga, ay nasisira ang kanilang kabuhayan. Yun yung giniit ni Pangulong Duterte kung bakit ganun yung approach niya sa war on drugs. Dahil concern siya sa amin, mga nasa labas ng bansa at mga OFW. At na-appreciate namin yon. Kapag naging senador ka na po, ano yung i-expect namin sa'yo at ang mga OFW na umaasa na one day na makauwi sila sa inang bayan, mahal na inang bayan, na magkaroon man lang ng kahit dissenting pamumuhay, payak at disente, na ma-enjoy kasama ang pamilya at hindi kakaba-kaba dahil sobrang hirap ng buhay, sobrang talamak ng krimen. So, pag naging senator na po kayo, ano ang pwede ninyong ma-contribute sa OFW at sa buong Pilipino? Unang-una, Ms. Maharlika, yung pananatili nila sa ibang bansa sa ngayon, kagaya nung aking iminungkahi nung kino-confirm namin yung bagong secretary ng DMW. Ang sabi ko, ang kailangan ng mga yan, hindi yung tawagin nyo silang national o makabagong mga bayani o kaya mga counterparts in national development, mga gagandang mga pananalita. Hindi yun ang kailangan nila. Ang kailangan nila kako yung protection at saka protection. Sapagkat pag nasa ibang bansa na sila, wala na silang makakapitan talaga eh. Ngayon kapag hindi kayo nagdagdag o naglagay ng mga abogado na tutulong sa kanila, kagaya ng tinanong ko sila, ilan ang mga abogado kakong tumutulong sa mga OFWs natin? Ang sinabi nila, 2 law offices lang. Sabi ko, hindi naman po pwede yan. Sa Kingdom of Saudi Arabia lang, 100,000 na ang mga may problema sa hurub na hurub pa lang. Hindi ka po pwede yan. Kinakailangan mag-hire kayo ng mga abogado talaga na siguro sa local na lang na nakakaintindi ng mga batas nila at yung sistema ng kanilang legal environment dyan. Hindi po pwede na dito manggagaling sapagkat ang manggagaling dito nag-i-interpret lang ng Islamic laws pero hindi sila kako-practitioners. So higit na makatutulong ka kapag ikaw mismo ay dinagdagan mo. Meron naman kayong budget na 2.8 billion eh. Anong gagawin mo dyan? Ang ginagawa mo rito ay pagka merong naharas o anong tawag din sa pagka merong napagsamantalahan o kung ano man ang nangyari na kababayan nating OFW, ang unang default nila pinauuwi nila eh. Hindi ka ako maganda yon. Sapagkat hindi mo pwede i-prosecute, maaaring walang kasalanan yung ating OFW eh. Kinakailangan ilaban mo muna yon. Kung wala tayong abogado na gagamitin diyan, ang talagang gagawin, pauwiin mo na lang. Kaya tuwan-tuwa ka ako kung sino-sino man yung mga employers na yan kasi nai-incentivize sila na gawan ng masama yung ating mga kababayan kasi pauwiin mo lang eh. Walang magpo-prosecute eh. Walang tetestigo laban sa kanila. Yun ang una, kailangan yung protection na habang nandyan sila, mapangalagaan ang ating mga kababayang OFW. Yung pag-uwi nila dito, dapat meron naman silang maihintay dito na parang
masasabi nating magagamit naman nila na hindi yung uuwi sila rito na nahirapan na nga sila doon. Pagdating dito, hirap pa sila. Dapat meron namang magagawa o maring may batas naman na makapagbibigay sa kanila ng kaluwagan. Alam mo, marami akong iniisip eh. Meron akong bill na hindi ko na naituloy na sinasabi ko roon na kailangan parang may SSS din naman sana sila habang sila ay habang sila ay nandun sa matagal na panahon na pagdating nila rito ay maaari nilang magamit yun, di lamang yung dahil sa OWA. Pagdating ka ako, yung OWA naman ay kinakailangan ayusin din natin sapagkat yung bilyong-bilyong pera na nandyan lamang sa land bank, hindi naman kumikita yung pera. Napansin ko mahigit na, kung hindi ko nagkakamali, mahigit na parang 80 billion na pesos yata. Hindi ko malaman paano gagamitin yun. Kapag ka umuwi na yung OFW for good, dapat yung pera na yun na nakalagay sa bangko, magkaroon tayo ng isang batas na siguro ay magmumula doon ang makatutulong din sa kanila kapag nag-settle na siya sa ating bansa. Marami pa Maharlika, ngunit iisa-isahin natin. Yeah. Tayo napunta roon. Yes, Kong. Panghuli na lang po na katanungan ko sa inyo. Ito po patuloy na nararanasan ng ating mga kababayan sa usaping healthcare. Yung mga kababayan nating kawawa, walang pera, tinatanggihan kapag nasa ospital. Kumbaga, dying na 50-50 ay tinatanggihan sa mga ospital. Talagang kawawa po, Kong, yung ating mga Pilipino. Anong magagawa nyo pag nasa Senate na kayo sa problemang ito? At ano yung take mo dito? Sa kabila ng kahirapan ng ating mga kababayan na hindi tinatanggap sa mga hospitals dahil walang pera, din yung 90 billion na budget from the PhilHealth ay dinownload sa national government. What is your take on that? Alam mo, dapat siguro ay i-restructure natin ng PhilHealth Kasi yung layunin ng batas, yan, nasa layunin na naman tayo Yung layunin ng batas ay i-cover yung lahat ng mamamayan na. Ngunit, hanggang sa layunin na lang Yung pagpapagod, wala. Kaya kapag ka mayroong oversight functions, ay susuriin natin mabuti yan, titingnan natin kung ano yung pananagutan ng mga tao, ay kinakailangan pinag-uusapan natin dito buhay Kamukha yung, bakit hindi ginasta yung 90 billion ay nawala si Kong. Grabe. Feeling ko napadalhan ka dyan, Kong, dedicated yan para sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Nawawala si Kong. Sorry to interrupt you, Kong, no? Feeling ko, sabi ko kanina na mukhang napadalhan po kayo dyan ng jammer, kaya nawala ang signal niyo. Okay, go ahead, Kong. O ilan ang bilang tol. Yeah. Kong, can you hear me good? Ayan, okay na? Ayun. Yeah. Hello? Ayan. Yan, Kong, panghuli na lang yun at very, talagang interesting yung aking katanungan dahil kailangan malaman taong bayan. Sabi ko po kanina, nag-joke ako na mukhang napadalhan po kayo ng jammer kasi alam nilang magla-live tayo ngayon. But anyway, sige po, going back to your explanation po.